Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking live. So, ako po yung naka-live kagabi at napakarami po ang nagko-comment patungkol po dito sa sinasabi nilang Susan Yance. At ito daw po si Attorney Sabi o mas kilalang The Filipino Sabi Lawyer. So, ako naman, dahil nga naka-live ako, hindi naman 'yun ang topic ko at wala naman sa topic ko si Attorney Sabi. So, na-curious ako kung bakit may mga nagko-comment patungkol po kay Attorney Sabi. At isa nga po sa mga nakita ko nung sinearch ko po yung Susan Yance sa YouTube, YouTube ko unang sinearch. Ito po yung lumabas. At yan nga po ay nabalita sa ABS-CBN at eto nga po si Susan Yance ay tinawag po na fake lawyer. So yun po yung balita at actually meron nga po dalawang balita ako nakita. Isa sa bandila, isa po sa Channel 2 sa ABS-CBN. So TV Patrol yata yung isa. Kung daw nagkakamali. Ito to. TV Patrol. Tapos yung isa bandila. So, pinanood ko yung balita at 8 years ago. So, para i-share ko po sa inyo, ito po yung balita na aking napanood. Pero tatakpan po natin. Kailangan po nating takpan kasi po ang ABS-CBN is nagka-copyright po sila ng kanilang mga balita. Hindi natin pwedeng gamitin kahit po sa reaction. So, para takpan natin, ayan, tinakpan ko na lang. Okay, so eto po. Ipe-play ko po yung balita. Pakinggan nyo na lang Hindi po natin maipapakita yung mismong balita. Hiyang-hiya si Susan Yance nang arestuhin ng mga tauhan ng General Assignment Section ng MPD matapos siyang magpakilalang abogado na kaya umanong ayusin ang annulment ng kasal sa loob lamang ng 6 hanggang 12 buwan sa halagang 250,000 pesos. Maayos naman po siyang kausap, lahat po ng tanong ko nasasagot niya. So nagtiwala po ako. Ayon kay Ellen, sa Facebook niya nakilala ang abogadong nagpakilalang si Attorney Alice Villanueva. Sa katunayan, marami pang ibang nadenggoy ang suspect katulad ni alias Grace na higit kalahating milyong piso ang naibayad na kay Susan pero walang nangyari sa kaso. Galit siya, ayaw niya ng makulit, ayaw niya na nagpa-follow up. Pero lumutang si MPD ang tunay na Attorney Alice Villanueva at ipinahuli si Susan sa pamamagitan ng entrapment operation. May nag-report muna sa amin na abogado sa CA, Court of Appeal, nag-request ng assistance dahil ang pangalan niya ay ginagamit ng isang babae para makapangolekta ng pera. Sinubukan naming kunan ng panig si Susan pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Kinumpirma niya sa pulis na hindi siya abogado. Base sa pagtatanong sa kanya, nakapag-aral siya ng law, background. May background siya sa law. Kasong large-scale estafa, falsification of public documents at identity theft ang mga kasong isasampal laban kay Yance. Jack Batalyon. Ayun. So, kinasuhan po yung si Susan Yance. So, alam niyo po, hindi kasi natin kumpirmado kung siya nga ba talaga si Susan Yance. Etong si Attorney Sabi. Kasi ang makakapagkumpirma lang naman talaga dito is yung kapag lumabas na doon po sa The Sabi Filipino Lawyer FB page, kapag siya na yung nagla-live at nakita natin yung mukha niya, diba, doon tayo maniniwala, oo nga, siya nga si Susan Yance at si Attorney Sabi ay isa. So ngayon, meron pa pong isang balita. Ito pa. Play na. Ito ang video at mga larawan na kuha sa entrapment operation ng Manila Police District General Assignment and Investigation Section sa nagpakilalang abogado na si Susan Yance noong September 26. Mabilisan na pagpapaanal ng kasal ang umano'y kanyang expertise. Speedy, not appearance, ganun yung mga niya. Nahikayat ni Yance ang ilang tao sa kanyang Facebook at website na Philippines Annulment Process.
Nakasaad sa kanyang page na gusto niyang tulungan ng mga OFW na naloloko ng kanilang mga abogado at napapaniwalang legal sa Pilipinas sa pakikipag-divorce sa ibang bansa. 5 biktima ni Yancy ang nagsampa ng reklamo sa MPD. Kabilang na isang attorney Alice Villanueva na siyang ginagamit umanong pangalan ni Yancy. Kasi before I learned na gumagamit ng pangalan ko. Kwento pa ng abogado ng Court of Appeals, nakuha ni Yancy ang IBP number niya, kaya nakumbinsi nito ang mga biktima na lehitimo siyang abogado. Ang IBP roll number ang identity number ng bawat abogado sa bansa. Sobrang galing daw, sobrang eloquent, sobrang well adept sa provisions ng annulment process. Ayon pa sa MPD, umabot na sa 15 biktima na loko ni Yancy at karamihan ay mga OFW. Humarap naman sa news team si Yancy at nilinaw niyang maganda ang kanyang reputasyon. Tama po ba? Lawyer po ba kayo? No. Oo. Pero, if I start mo to, magdodomino yan hanggang taas. Napag-alaman na dati umanong call center agent at law student si Yancy. Large-scale estafa ay sinampang kaso laban kay Yancy, habang problemado pa rin ang karamihan sa mga biktima, lalo't nangutang lang sila pambayad sa annulment fee. Ayun. So narinig niyo po yung part na nagsasalita itong si Susan Yancy. Ayan. Ibalik natin. Domino yan hanggang taas. Napag-alaman na dati So familiar tayo dun sa boses na yun, di ba? At ang daming ang nagsabi na si Atty. Sabi at si Susan Yancy ay isa. Dahil nga daw po dito sa boses na ito. Magdodomino yan hanggang taas. napag-alaman na dati Ayun. So doon na po nagtapos yung ano na yon, yung pong balita na yon at ito po ay natapos yung balita na yon na parang wala namang kahit anong update kung ano na nangyari. ito ang Kung ano ba siya, nakapagpiyansa ba, natapos na ba yung kaso, na-dismiss, hindi kasi natin alam, di ba? So, ako, dahil nga po syempre, nakasuporta tayo dito kay Atty. Sabi, ako po wala akong pakialam dito kung ano man ang background ni Atty. Sabi. Kung ano man ang kanyang nakaraan, wala po akong pakidyaan. Bakit? Malaki ang naging ambag ni Atty. Sabi sa laban natin na ginagawa laban kay Culaong. At ako po'y naniniwala doon sa kasabihan na the enemy of my enemy is my friend. At nakita ko po, nangangatal si Culaong dito. Nakita ko kung gaano kagaling ng mga estratehiya ni Atty. Sabi para etong si Culaong ay masoplak at di ba nahulog pa nga sa bitag ng Mrs. Rose. At yan po ay ginawa nitong si Atty. Sabi. Ngayon, kasi mahirap pa ngayon na kumbaga hindi pa natin talaga malalaman kung kung totoo ba ito o hindi. Pero kung totoo man po ito, sabi ko nga po sa inyo, wala akong pake. Bakit? Hindi naman po ako naagrabyado ni Atty. Sabi. Kung meron man po siya siguro mga naagrabyado noon na ayon dito as Susan Yancy, baka tapos naman na yung mga kaso. Kung meron man pong nangyari noon, kung meron man talagang kasalanan, si Atty. Sabi as Susan Yancy, malay natin baka nagbagong buhay na. Di ba po? Kasi alam niyo po lahat naman ng tao mayroong pagkakataong magbago. Actually, hindi nga ako naniniwala sa second chance. Alam niyo po kung bakit? Hanggang 1,000,000 chance, pwede po talagang magbago ang isang tao. Maaring sa ilang taon, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, marami pong pagkakataon na pwede pong magbago ang isang tao. Pero, dito po sa sitwasyon na ito, na nakikita natin, na nilalabanan ni
Attorney Sabi, etong si Kulaong, at kung talagang siya po, si Susan Yance, aba, ako na magsasabi, ibang Susan Yance ang nakikita natin. Ibang tao na to. Kasi magaling at hindi po lumalabag sa batas. Diba? Malay nga natin kung nagbago na. O, diba? Kasi, biruin nyo, kung totoo na siya si Susan Yance, kung meron siyang mga nagawa noon na paglabag sa batas, malay natin, after na siya po ay nakulong, paglaya niya, diba? Nakapag-isip-isip siya doon sa loob na kailangan kong magbagong buhay. Meron akong asawa, meron akong pamilya, meron akong mga kamag-anak, na naapektuhan sa mga nagagawa kong mali. Kaya po siya nagbagong buhay. Pero ito, tandaan po ninyo, si Kulaong po nakulong ng 3 taon, 6 na buwan yata, 3 taon at 7 buwan. Pero wala po tayong nakitang kahit anuman lang na pagsisisi, no remorse. At hindi po siya nagbago. Walang kahit ano na siya po ay nagbago o nakitaan natin na nagbago. Yan po ang para sa akin nakikita kong realidad. Kaya nga, 'di ba? Talagang mahuhusgahan itong si Attorney Sabi. Talagang marami pong kumbaga lalabas na mga alingas-ngas tungkol sa kanya. Marami rin po ang syempre babati ko sa kanya. Marami po ang titingin sa kanya na masama. Actually, dun pa nga lang sa mga comment na nabasa ko kagabi, sinasabihan nga si Attorney Sabi na wala daw po siyang pinagkaiba kay Kulaong dahil nambubudol din daw po ng OFW. So, yan nga po yung aking punto diyan eh. 'Di ba? Napakagaling nating mga manghusga sa mga tao. 'Di ba? Hindi ba natin nakikita na ngayon nga sa Senado, ilan yung mga nakulong diyan dati? May mga former senators tayo at merong mga nakaupo po ngayon na ibinoto pa nga pagkatapos mandarambong sa ating kabanang bayan. Bakit yun binigyan ng pagkakataon? Bakit itong katulad nitong si Susan Yance or Attorney Sabi, bakit hindi natin bigyan ng chance kung siya po ay nagbago naman na? Ano ba naman ang masama? Kung meron kang dating kaso, naku po, marami pong tao ang lumalabag sa batas pero nagbabago. Yun ang importante. At yun ang nakita ko dito kung siya talaga si Susan Yance. At ulitin ko nga po ulit, hindi pa natin ito kumpirmado. Wala pa pong umaako, wala pa pong umaamin na si Susan Yance at si Attorney Sabi ay iisa. Hindi ko meron po nga na nagawang labag sa batas. Si Attorney Sabi, Susan Yance, di kasuhan. Diba? Ganun lang naman yun. Yun ang naisip ko kaagad Teka, meron pa nagawang mali si Attorney Sabi dito sa pakikipaglaban niya, laban kay Kulaong. Diba? Kung meron. Sabi naman ni Kulaong, marami siyang abogado. Di kasuhan niya. Diba? Ganun lang po kadali yun. At kung nagpapanggap na abogado, bakit hindi siya magkaso din o magreklamo? Diba? Napakadali lang naman Bakit? Sabi nga ni Kulaong, 6 ang kanyang abogado. Yan ang sabi niya kay Mrs. Rose. Diba? Pero wag nating kakalimutan. Lahat tayo humanga sa galing, estratehiya, at mga, alam niyo na yung mga talagang pang-lawyer na salita nitong si Attorney Sabi doon sa kanyang FB page at sa kanyang mga live stream, di ba? Marami pong humanga sa kanya. Huwag niyong ikakailayan. Alam ko na marami po sa inyo ang napahanga dito kay Attorney Sabi. Di ba? Bukod sa magandang boses,
bukod sa siya po ay matapang, magaling din po talaga siya pagdating po sa pakikipag-soplakan. Ngayon, kung ayaw niyo po kay Atty. Sabi, sabi nga niya, wala naman namimilit. Kung ayaw niyo sa kanya, wala siyang pake. Kung gusto niyo siya, di suportahan pa rin. Diba? Ako, alam niyo po, ako talaga, nung nalaman ko to, unang sagot ko kagad, wala akong pake. Bakit? Hindi naman ako naagrabyado ni Susan Yance or ni Atty. Sabi. Mabait naman sa akin si Atty. Sabi. Kapag siya'y naka-live, mag-comment ako, binabati niya naman ako. Kapag po katulad nun, na-interview niya si Ian, nagpaalam ako, gagamitin ko yung video mo, gagamitin ko sa aking live stream, gagamitin ko sa aking channel, pumayag naman siya. So, walang problema sa akin. Kahit ano pa ang itsura ni Atty. Sabi, kahit ano pa ang kanyang nakaraan, kahit ano pa ang kanyang profesyon, diba? Wala pong mababago sa akin eh. Hindi po kasi ko yung tao na magagalit dahil sa nakaraan o magagalit dahil may nagawang mali. Hindi po. Basta sa akin, kung mabait ka, mas mabait ako sa'yo. At kung ayaw nyo kay Atty. Sabi, ayaw nyo kay Susan Yance, napakadali lang po nun. I-unsubscribe nyo, i-unfollow po ninyo. Ganun lang po kasimple. Basta ako, the enemy of my enemy is my friend. At kung etong si Atty. Sabi ay kalaban pa rin niya si Kulaong, babanatan pa rin niya si Kulaong, doon pa din ako kay Atty. Sabi. Bakit? Si Kulaong po no remorse yan. Si Kulaong po sagad hanggang buto ang kasamaan yan. Si Kulaong po never po yan nagsisisi. So ako maghihintay pa rin naman ako ng paliwanag ni Atty. Sabi dito. May nag-comment nga sa akin, sana daw ma-address ito ni MG, ma-address daw ito sa issue. 'Di ba? Alam ko marami pong heartbroken sa nangyari na ito. May mga nadismaya, may mga nawala ng tiwala, may mga nagalit, nainis, 'di ba? Kasi marami na pong invested dito sa issue ni Kulaong eh. At nakakita tayo ng liwanag na si Atty. Sabi ang isa sa mga makakapagpabagsak kay Kulaong. Hindi pa naman po nawawala yung pag-asa na yun, di ba? Hindi pa naman po yan na nawawala at meron pa rin naman po talagang pag-asa. Malay ba natin talaga kung talagang abogado na si Susan Yance? Hashtag or slash Atty. Sabi. Malay ba natin? Meron siyang red passport. Malay ba natin, di ba? Ako nga, nakita ko nga siya. Pumunta siya ng Hong Kong. Pinakita pa niya nga sa post niya yung kanyang red passport. Si Kulaong hindi na makakalabas ng bansa yan. At hindi na rin yan makakapunta sa ibang bansa. Bakit? Meron siyang hold departure order mula po mismo sa Bureau of Immigration. Pero maliwanag na etong si Atty. Sabi, nakarating po ito ng Hong Kong. Nagla-live pa to dun sa Hong Kong. Nagbibideo pa to dun sa Hong Kong. So, ibig sabihin, diba, dun pa lang, nakarating to ng Hong Kong, pero 8 years ago, mayroong mga nakuhang kaso. Dun pa lang, diba, mapapaisip ka na, may nagbago, may pagbabago, at malayong-malayo kay Kulaong na walang pagbabago at ganun pa rin po ang ginagawa dito sa SOCMED. Diba? So, tignan natin kung ano po ang mga mangyayari, tignan natin kung ano po ang mga lalabas na issue, at tignan po natin kung ano ang magiging sagot dito ni Atty. Sabi. Hintayin na lang natin kung ano ang katotohanan. Alam niyo po ang pinakamainam, pinakamagaling na storyteller sa mundong ibabaw? Time. Time po. Panahon. Panahon lang po makapagsasabi kung ano po ang totoo. Panahon lang po ang makapagsasabi kung ano po talaga ang mga tunay na nangyayari at kung ano ang katotohanan dito sa mundong ibabaw. So,
Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. O shoutout kay Atty. Sabi or Susan Yance. Nothing happens, nothing change. Si Kulaong lang naman magsasaya dyan eh.